Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Ang Balita Ngayon tungkol sa pahayag ni Yusek Claire Castro. Title, Mulat na ang taong bayan. Yes, matagal nang mulat. Binigyang diin ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na malinaw na sa mga mamamayan kung sino talaga ang mga opisyal na tunay na nagsusumikap at nagmamalasakit sa kapakanan ng publiko. Ito ang kanyang statement. Mulat na ang mga mata ng mga mamamayan kung sino ba talaga ang tunay na nagtratrabaho at nagmamalasakit sa kanila at hindi yung pansariling interest lang ang iniisip. Ayon kay Castro, hindi naapektuhan si Marcos Jr. sa bumabang trust rating sa pinakahuling SWS survey. Aniya, mas mahalaga sa Pangulo na nararamdaman ng taong bayan ang pagkilos ng gobyerno para sa kanilang kapakanan. Ay, nako, si Auntie Claire talaga. Napakagaling niya talaga na tagdepensa ng Marcos administration. In fairness, kahit ano pang sama ng balita, kaya niyang ituis, kaya niyang magsalita na madepensahan niya ang kanyang mga amo sa Malacanang. But then, sabi nga ni BP Sara, meron siyang pahayag na nakakahiya sa bansa si Claire Castro. It's a shame to the country. Ay, nako. Yung bali-balita na papalitan siya ni Mon Ilagan kasi biglang inappoint si Mr. Mon Ilagan na undersecretary sa PCO. Eh, baka papalitan niya na si Claire Castro, eh hindi daw. Mananatili daw siya na spokesperson si Auntie Claire Castro na mabuti naman. Ako, mas gusto ko na siya pa rin ang spokesperson kasi alam niyo na, when your enemy is doing mistakes, do not disrupt him. Sige, mulat na ang taong bayan. Sino I don't know kung anong masasabi ni Auntie Claire. Nakarating na ba sa kanya yung nagbisita ang Pangulong Marcos Jr. doon sa Manay, Davao Oriental, after yung earthquake doon sa Davao. O anong nangyari doon? Di napahiya ang Pangulo. Kasi ang mga tao doon sumigaw, Sara, Sara, Sara. Anong pakiramdam ng Pangulo? Yung iba naman, makikita mo sa mga Facebook reel, nakaganon lang mga tao, baliwala. Pagdating ng Pangulo, hindi man lang gumanon na, ikumpara mo kay BP Sara, kahit saan siya magpunta, talagang naghihiyawan ng mga tao. Mararamdaman mo yung excitement ng tao na makakita kay BP Sara. Ang Pangulo, parang barangay captain lang na dumating. Pag ganon siya, wala man lang nagre-respond, nagaganon din. Tapos yung tao, yung mukha, parang baliwala yung dumating. Yun ang nakikita ko sa mga Facebook reel, yung pagbisita niya sa Davao Oriental. Pirin mo naman, I don't know how will I say it, yung na bisita na nga sila ng sakuna, na lindol na. Ang gobyernong ito, mayroon pang parang ipinagmamalaki pa na magbenta ng 20 pesos per kilong bigas. Para bang insulto. Di ba kung may sakuna, dapat magbigay ka ng ayuda. Oh,
Ginawa nila sa Cebu. Nagbenta tig 20. Kaya makakabasa ka sa mga post niyan tungkol doon na nabubwisit ang mga tao doon. Bakit nabiktima na nga ng matinding sakuna, binibentahan pa ng 20 pesos per kilong bigas. Nung walang sakuna, walang lindol, bumabaha ang mga ayuda. Nung nakarang eleksyon lang, linibo-libo. Bakit? Dahil eleksyon, gusto nilang makuha ang boto ng tao. Ngayon na nangangailangan na ng tao, wala na. Kailangan magbayad ka. Kahit na biktima ka ng lindol, magbayad ka. 20 pesos per kilo. Ipagmamayabang pa nila, 20 bigas, meron na. Pangako ng Pangulo, natupad niya. Ganyan na ngayon ganyan na I don't know, paepal itong gobyerno ito na sabi pa ng Auntie Claire, nararamdaman ng taong bayan. Anong nararamdaman ng taong bayan? Tingnan mo, bumaba na nga ang trust rating, nararamdaman pa ng taong bayan. Di ba taong bayan yung sinorvey ng SWS? Tapos sasabihin pa, mulat na ang mata. Mulat na sa kapalpakan ng administrasyong ito. Yan, tama. Hindi yung mulat na ang Marcos Jr. May malasakit sa Kung tunay na may malasakit ang administrasyon ng Marcos Jr., bakit pinabayaan niya ang korupsyon? The worst in our nation history, itong korupsyon na nangyayari na pati mga negosyante nagagalit na kinukuha na ang kanilang mga puhunan sa stock market, bumababa na ang koleksyon ng buwis dahil ang mga tao alanganin ng magbayad. Salamat kay Miss Regine Velasquez nagsalita. Bakit ako magbabayad ng buwis na hindi ko naman nararamdaman yung serbisyo ng gobyerno? Halos 44% ang tax ng mga artista. 32% yung kita plus 12% VAT, 42. Ganon katindi ang gobyernong ito. Kolekta ng buwis, wala namang serbisyong na ibibigay sa taong bayan. Yun na nga, magpabayad pa 20 pesos per kilong bigas kung may sakuna. Yan po ang malasakit na tratrabahong Pangulong Marcos Jr. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging, lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Naano ko sa kapian ni Sari, so mag-abono siya sa iyang kape. So muna ni ang itsura sa iyang kape nga duha na kabulan karong adlaw. So mag-abono siya. Dayon tabunan para gid na masuyab pa ang kape og abono. Naanay sa nga duha pa ka bulan. Karon naman sa pag-abono mag-spray na po si Sari sa iyang tanom nga kape. So uma naman siya sa pag-abono.
salamat ko sa Ginoo ug sa nagtabang sa kape ug hinaot ko nga magpadayon ni. Oo. Kay pila din niya ka punuan ang imong kape? 300. 300. Oo, so naa na kay estudyante. So pila ka buk imong estudyante? Isa ra man na karon. Salamat kaayo.